Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mahal na OFW at ang ating mga babait at mga magagaling na mga partners dyan. Sana tuloy-tuloy ang negosyo at pagpalain sana tayong lahat. Meron na kasi ako na-upload na video dyan, kung makita nyo walang laman. So nangyari kasi dyan, 4 days ago, yun gagamitin ko kasing pang-edit na cellphone. Actually cellphone lang talaga yung ginagamit ko eh. Ito talaga yung palaging ginagamit ko, pati yung editor nandito sa cellphone na ito. Itong mga anak kasi gusto pa, try mo nang baguhin mo na yung yung app na ginagamit, yung cellphone daw kasi maganda yung iPhone 13, maganda daw yung kuha ng camera at maganda din resulta. Kaso lang yung app doon na editor, hindi ko alam mag-edit. Tinatry ko lang yun, pinapractice, nakuha naman, ina-upload na namin. Ngayon, 4 days na naka-blanco, kaya gumawa tayo ng bago. Actually, for the past 2 weeks lang naman yon yung mga ginagawa natin, kung saan tayo, kung anong ginagawa natin, sino-sino mga partners na nag-o-open, ay di ba, pumunta tayo ng Iloilo. Nung nandun tayo sa Iloilo, wala tayong ganong kuha mga video dahil nga nauna tayong umalis. Nung pumunta tayo doon kasi nag-set up lang, and then ang gumagawa doon yung mga tao na natin. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. As I said, congratulations to Sir Edward Sankilos ng ating partner dyan. Pinakamalakas na partner dyan sa Iloilo, sa may Miagao. Napakaganda namang ng opening, and then napaka-overwhelming ang support dyan sa sa Miagao. Ang daming nabinda niya noong first day sa opening. Ang inihanda niyang manok guys ay 150 piraso sa opening. Ginawa niya noon, pinaprocess niya noon 4 days before the opening, 4 days. Ngayon, opening day na, so gabi pa lang pinapalambot na niya yung manok, and then yun lang, 100 piraso lang yung pinapalambot niya. So sa tanghali pa lang, bago nag alas 12, nakaubos na siya 50. So since yun nga, prosyo na yung iba, inuubos na nila yung 50 na naiwan para magka 100 sila. Ayun nga, pagka wala pang alas 6 ng hapon, ubos na kasi grabe pinipilahan ang kanyang opening. Wala nga lang tayong video, mayroon naman tayo diyang mga short video siguro, maglagay tayo mga clips, mga photos na nakuha doon. Nandoon lang kasi ang ating mga tauhan sa opening, yung gumagawa sa kanyang lechonan ay mga tauhan natin kasi yan. Marunong din yan magluto lahat sa operation. Galing din kasi yan dito sa ating sa ating lechonan din. Alam nila kung paano yung magluluto, magtuhog, lahat alam nila yung paano. So nandoon si Subok Boy na iwan hanggang sa opening. So ang ganda talaga ng opening. Isang daan lang siya, alas 6 pa lang sarado na. So the next day naman, ang ganda din ng binta. So congratulations Sir Edward Sankilos Jr. ng Miagao, Iloilo City. And then after that, pumunta tayo ng Bohol kasi naghati din tayo ng griller sa ating bagong partner doon, si Sir Eugene Datahan. Alam niyo ba si Sir Eugene? Siya po ang Vice Mayor ng Pilar Bohol. Napakabait po. Hinintay talaga tayo eh. Naghanda pa ng napakasarap ng sabaw ng baka at yung manok na native. Sir, maraming salamat. Maraming salamat, Vice. And then namin nakalaan yung reception na ganun kapala ka. Special ang natin, napakasarap ng pagkain. Salamat, Vice. So, pumunta kasi tayo doon din para din i-assist yung area niya. Tinatanong niya sa atin kung saan gagawin. Sa harapan ng bahay niya. Nasa harap ng Pilar Public Market. Ang ganda ng pwesto, guys. Napakalaki yung area. So, hoping soon mayroon tayong bagong partner dyan na napakalaking, makita natin na napakaganda yung signage na gagawin. And then since malaki kasi yung area, so mayroon ng magandang lechonan dyan sa Pilar Bohol. Mayroon kasi, nakita kasi natin doon, may mga maliliit na lechonan, wala pang malaki. So far ito na yung magiging magandang lechonan dyan sa Pilar Bohol. Sa ating Vice Mayor dyan, napakabait. Sobrang bait ng ating Vice Mayor sa Pilar Bohol. And then galing doon, pumunta tayo sa Hagna Bohol. Kasi actually guys, yung Hagna Bohol ay yun ang hometown ko. Umuwi din kasi tayo dahil
kumuha tayo ng harvest ng ating palay. Meron na kasi harvest na kasi doon sa ating palay, kaya kinuha natin yung ating harvest. So kaya isa din yan, isang lakad yon. Daming purpose, business, at saka yung natin, yung pagkuha ng ating palay. So doon sa Hagna, naabutan natin yung ating partner din, si Sir Max. Actually simula na si Sir Max ay nag-join sa atin nung last year pa, no October. And then padala natin yung griller doon. Sinimulan nga yung outlet. Hindi lang nga natapos dahil nga di ko nga alam nga na bakit din natapos. Pero nung umuwi ako, nakita kami personal, and then nawa nga ako dahil nga sa kwento niya na paaga yung uwi niya kasi nga nagkasakit siya doon. So yun nga ang guys, mahirap talaga. Nagkasakit siya doon. Alam mo niyo naman kung nandun tayo sa ibang bansa tapos solo lang tayo, wala tayong mga kamag-anak. So talagang mahirap. Sabi niya, sir, almost 1 month akong nagkasakit. And then natatakot daw siya, baka sabi niya baka daw mamatay siya doon sa sakit, tapos wala siyang mapuntahan na kamag-anak. Kaya kahit wala siyang pera, umuwi na lang siya kasi nga yun nga ang takot niya. So kaya naintindihan ko bakit natin din natapos yung yung lechonan. Kaya tinulungan natin magawa yung signage. Hindi pa rin natapos kasi umuwi na rin tayo the next day. So pagbalik natin, baka matapos na yon. So don't worry sir, bangon lang, lahat ay pagsubok lang yan, kaya natin yan. Tuloy-tuloy lang yung kung ano yung nasa plano mo. Huwag mawala sa focus, kasi alam naman natin na yung pagninegosyo mo ay mayroon yang purpose. Yun nga, dahil baka pag uwi mo mayroon kang masimulan na negosyo. Ngayon nga, ang plano ni Sir Max ay babalik siya, and then yung tauhan lang niya, mag-iwan siya ng tauhan na sa business niya, mag-manage doon. Bali siguro yung mga kapamilya niya. So at least okay lang, kasi ganoon talaga guys, hindi natin talaga alam yung isang lessons learned yan sa mga OFW talaga, na hindi po lahat na panahon tayo ay malakas, may pera. Kaya nga kung mayroon tayong ipon, kung mayroon tayong kita, mag-ipon tayo. Then kung magkaipon na tayo, hindi naman yan kumikita yung iniipon mo kung nandyan lang sa bangko. You have to find a business na yung pera mo yan kikita para sa'yo, para double yan. While nagtatrabaho kayo, di ba, sumasahod tayo, yung sahod natin, pag ilagay mo lang yan sa bangko for a long time, wala din mangyayari yan. Mayroon kayong konting savings iiwan, and then part of that gawin yung negosyo para the time come na uwi kayo, or mayroong emergency mangyayari, magkasakit tayo or mawalan tayo ng trabaho. At least yung sinimulan mong negosyo, how many months or years after kumikita na, baka nga pag alis mo doon, mayroon ka ng kapalit. Yung kita mo sa trabaho mo, kikitain na rin sa negosyo mo dahil sinimulan mo yan how many months or years ago. Kasi yung ipon naman talaga, lumalaki yan kasi dagdag ka ng dagdag. Hindi yan nagtatrabaho. Lang yan, natutulog lang dyan sa bangko. Kaya maghanap kayo ng paraan, maghanap kayo ng negosyo na yung pera na naiipon mo, part of that hindi ko lahatin. Hindi naman nangangailangan ng malaking kapital yung lahat ng negosyo. Mayroon ng mga negosyo na maliliit lang kapital. Maghanap kayo ng paraan. So isa yan, itong negosyo, ang ating lechon manok business sa opsyon na pwede kayong kikita. So tayo lang ay tumutulong lang sa ating mga kababayan na gusto mga negosyo. Pero hindi ko sinasabi na lahat nakita nyo ay dito ibalalagay. Sinasabi ko ay mag-ipon kayo, ang part ng inyong ipon ay inyong palaguhin para that money will work for you later on. Kasi pag dyan lang yan sa bangko, alam niya natin yan. Nasubukan ko na rin yan. Siguro yung 1 million, swerte niya kikita ng 5,000 in a year. So wala talaga. For safekeeping na yung pera mo sa bangko. And then kung nandyan lang sa bangko yan natutulog for how many years, talagang abutin ka sa pag uwi mo,
yun lang ang asahan mo na pera nandoon sa bangko. So gagastusin mo yan. After maubos yan, wala ka ng pera. So ngayon pa lang, maghanap na kayo ng negosyo na pwedeng magbigay sa iyo ng income later on. Hindi diretso agad-agad, kasi yung iba nag-iisip na ito na, magnegosyo ako pag uwi ko, ito na. Hindi kagad, ganun ang negosyo, kasi kung ganun lang ang negosyo kadali, lahat ng tao hindi na nagtatrabaho, magninegosyo na lang. Kasi napakadali pala, mag-open ako ngayon, kikita agad, hindi po, ganun. Ganun lang, mag-start ka ngayon, later on, tatrabahuin mo yan para darating yung panahon, kikita ng negosyo mo, mag-replenish na yan sa inyong pagtatrabaho. Siguro, time come na 2 years, 3 years from now, maganda yung takbo ng negosyo, stop na kayo sa pagtrabaho, sobra, baka mas malaki pa yung kikitain mo sa negosyo mo kaysa doon sa pagtatrabaho mo. And then, that will roll, ano na yan, kumbaga tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yung negosyo mo kasi tumatakbo na. So, kumikita na. Ang gagawin mo, mag-manage ka na lang. Nangyayari yan dahil nga sinisimulan mo. Yun ang kwento ko dyan sa nangyayari sa isang partners natin o OFW. So ganun talaga minsan. Hindi natin alam, kaya nga mag-ipon tayo at mag-start tayo ng pagkikitaan natin kasi di natin alam ang panahon. Nangyayari after that, umuwi tayo ng Cebu. And then opening din ng opening na lang kasi nung sa isang video ay nakuha natin yung video doon, yung panglimang outlet ni Sir Junel, Sir John Lawrence. Napakaganda ng bago niyang outlet ngayon guys, napakadaming tao. Try nyo yan, try natin i-dikit sa, mayroon yan sa screen, makita nyo. Grabe, napakaraming tao na area. And I am very positive na magiging ito. Isa na rin ito sa magagandang pwesto niya na nakuha. Grabe, daming tao talaga. Ito, located ito sa Tisa, Labangon City. So alam nyo naman, yung Cebu City guys, maraming tao dyan. Isa din sa napakadaming tao, yung Tisa, Labangon. So meron siya nakuha doon na magandang pwesto. Ayan, ito na 'yon, tapos na 'yan. So mag-open yan by ngayong 28, 29, 30. 3 days yung opening niya guys. Grabe. Grabe ang ni Sir Junel, yung adrenaline niya. Ganun siya ka excited sa pag-open ng kanyang negosyo. So ganun dapat tayo guys. Positive tayo palagi sa ating negosyo. Gawan nyo ng suporta sa inyo din naman yan eh. Ang opening niya ngayon, ang opening guys ay 3 days, 28, 29, 30, at ang promo niya ay plus 1 kilo rice every 1 piece of chicken na mabibili. So ibig sabihin yan, kung makabenta siya in a day ng 150 pieces, so kailangan siyang 3 sakong bigas sa first day, kasi 3 araw yung promo eh. Baka 6 hanggang 10 siyang sako pag everyday makabenta siya ng 150 pieces na manok. So na guys, maganda yung pwesto niya. Titingnan niyo sa screen yung video ni Sir Junel, yung pwesto ni Sir Junel, napakaganda. And then congratulations din sa ating bagong partner diyan sa Inupakan, Southern Leyte, kay Sir Andres Dadula. Isa pong seaman guys, kauwi lang, nag-order siya ng ating package nung January pa. Nag-avail natin promo, and then ngayon napadala na natin doon sa kanila sa Inupakan, Leyte. Dito natin pinapadala sa may Hilongos, Southern Leyte. At tapos kinukuha niya doon sa pier ng Hilongos at dinadala doon sa kanila. Nag-testing pa lang, wala pa siyang pinapakita sa akin na pwesto na kita. But soon, baka naman mag-open na siya. At ipa-flash natin sa video natin ang pangalan ng kanyang litsunan. And then isa pa rin sa partner natin doon sa Leyte, sa Abuyog, si Ma'am Lovely Lubu, dyan sa Abuyog, Leyte. Soon to be, mag-open din siya, bagong partners din natin dyan. And then ngayon, kaya nandito tayo ngayon sa Cebu City dahil kumukuha tayo ng bill of lading ng ating griller na dadalhin dyan sa Nueva Ecija kay Sir Ralph Ivan Molinio. So kinuno natin dito ng bill of lading. Ang griller niya kasama na yung chimney. Nagpagawa kasi sa chimney guys, kasi doon sa area nila wala siyang mahanap na gumagawa ng chimney. Ang ginawa natin ng chimney ay
hindi lang natin ina-assemble. Dito, ina-assemble natin muna and then dinidismantle natin and then pinapadala. Para kasi pag yung buong chimney natin guys, i-assemble natin, napakalaki. So, gawa natin, puro naman yan plain sheet. Binibend lang natin. So pinagtagpit-tagpit lang natin. So, luliit siya. So, idikit lang natin sa griller. So, doon na lang i-assemble pagdating para makakonserve tayo ng space para kakunti lang mabayaran natin sa ating pagkuha ng bill of lading. So, sir, waiting ito this week. Ngayon, di ko kasi alam yung schedule ng barko, pero nandun na ngayon si Madam Rax kumuha ng bill para mapadala na natin anytime this week. Pag mayroon ng schedule, meron na tayong papel, so papadala na lang natin. So hintay-hintay lang sir, darating na yan within this week. So ganito kasi yan guys ang mangyari pag papadala natin dito sa Cebu. Ang papadalhan talaga natin dito ay ang Trans-Asia Shipping Lines. Yun lang kasi yung na-establish natin na papadalhan na madali lang, and then kilala na natin yung mga tao, yung proseso alam na natin. So hindi na tayo kumukuha ng ibang mga forwarder or ibang shipper, baka nga ma-problema pa tayo later on. So ito na yung inaano natin, ginagamit itong Trans-Asia Shipping Lines. So pagdating dyan sa Manila, meron pa silang office dyan, hindi sa pier, sa Navotas City mismo, sa may anong area ayon. Pinapadala natin ito doon sa kanila through container van. So pagdating dyan, inaalis nila sa van. Pag ready na for pick up, magtatawag sila sa inyo or magte-text na available na yung ating griller. Actually, pagdating pa nga lang, mag-text na sa atin na nandito na yung griller, pero hindi pa yan makukuha. Later on, pag naplastada na or nailabas na nila sa van, magte-text sila, o di nga, pwede na pong kukunin nyo ang inyong griller. So, ganun ang proseso. So, since binabayaran na natin yan dito, lahat binabayaran natin yan dito, siguro yung babayaran mo dyan ay konti na lang, very minimal charge na lang, kasi nga pwede yan dito eh. So pipick upin nyo lang dyan sa Navotas, kunting ano lang, ewan ko kung mayroon pa bang babayaran, wala na yata eh. So pick up na lang kayo, kasi yung bill of lading ano ko sa inyo, send ko sa inyong messenger, at yun ang gagamitin nyo sa pagkuha sa ating mga karga. So since package ito, nandun na yung kasama na yung injectable solution na isang case, nandun na yung chopping board, yung chopping knife, yung meat injector, and then yung tuhugan, kasama na yun sa griller, nandun sa loob na yun ang package natin. Itong sa case ni Sir Ralph Ivan, ano na yung mayroon siyang chimney, pinadikit natin na dismantle lang, sila yung mag-assemble. So ganun yung process, napakadali lang. Kaya yung dyan sa Luzon, pag kukuha kayo ng package, ito kasi kay Sir Ralph Ivan galing ng Nueva Ecija eh. So sabi ko sa kanya, sir, mas maganda pag kukunin mo sa Navotas, kuha kayo ng sasakyan, at least malang mas makamura kayo kasi through forwarder, pag door to door napakamahal. Baka nga pareha ng presyo sa ating griller eh, kasi yung griller natin is 35k. Na-try na kasi natin yan sa Isabela, ang Santiago City. Ang laki ng bayad, yung griller natin is 35k, yung bayad is 34k. Buti na lang yung partner natin doon ay kayang-kaya magbayad, so okay lang yun. Pero yung iba, pag magtipid, laking bawas pag doon natin kukunin sa Navotas, kasi yung ano naman doon ay 4,000 lang yung shipping fee. Tapos pag kukunin nyo doon, siguro malaki na yung 10,000 pick up kaysa magbayad ka ng 35k. So laking savings pag kayo yung kukuha dyan sa Navotas. Mayroon din pala tayong pupuntahan next week, kasi doon tayo sa Pintuyan, Southern Leyte. Mayroon kasi tayong partner doon na gagawa ng pangalawang outlet. Sa first outlet niya, siya yung gumagawa. Sa second outlet niya, gusto yung tayong gagawa sa kanyang second outlet. And then hinintay na lang natin kung kailan ang go signal, and then inaano pa rin natin yung arrangement kung paano yung mga gagawin doon. Hindi lang natin bibanggitin yung pangalan, partner natin doon sa Pintuyan, Southern Leyte. Congratulations din sa ating malakas na partner dyan sa Marikina City, ang Doña Herminia. Opening po ngayon, today, dyan sa may bagong Farmers 1, Tumana, Marikina City.
Sa mga malapit dyan sa Marikina, puntahan natin at tikman natin ang mapapakasarap na lechon manok sa Doña Erminia. Ito po ay pag-aari ni Sir Winston, ang atong napakabait na kaibigan na pumunta talaga dito sa Cebu, nagtitraining para lang makuha ang ating mga sikreto at mga kung ano-ano pang mga dapat malalaman sa ating business. So again, congratulations to Doña Herminias dyan sa Bagong Farmers 1, Tumana, Marikina City. Puntahan natin guys, malapit lang yan. Okay, so yan muna ang update guys. Yun talaga yung mga pangyayari for the past 2 weeks. And then sa mga gusto po mag-join dyan sa ating partners, welcome po kayo. Welcome po kayo. Tatawag lang kayo sa akin sa screen dyan, aking cellphone, or mag-message kayo sa aking messenger. Welcome po kayo. Napakarami pang area na kailangan nating lalagyan. Kaya nga hindi tayo mag-franchise para makamura tayo. Kaya grab na kayo para makapag-start din kayo sa sarili nyo negosyo. At sa mga subscriber natin dyan, sa mga bago lang, huwag niyong kalimutan mag-like at share at pindutin nyo yung bell para every time meron tayong bagong video, updated kayo palagi. Maraming salamat uli at bye-bye.